ang Pilipinas is among the worst disaster-prone area countries in the world. Ano? May flooding, merong landslides, minsan meron pang volcanic eruptions, earthquakes. Has the government been responding adequately dito sa ano? Or is it even aware na ganito ka ang scope ng disaster incidents dito sa Pilipinas? Ano yung masasabi ng Pag-asa in response to climate change and disaster mitigation? Yes, magandang umaga po. Tama po kayo, no? For 4 consecutive years, ang Pilipinas po ay considered nga as the country with the highest risk pertaining to yung kinocompute ng World Risk Report. Ito po ay sa kadahilanan na of course ang ating bansa ay exposed sa mga natural hazards. Kasama na dyan yung mga bagyo. Tayo po ay nasa typhoon belt. And then, of course, yung kanina nabanggit, tayo po ay nasa Pacific Ring of Fire din. So, of course, yung active volcanoes, napakarami sa atin. Ganon din yung mga paglindol ay madalas nating nararanasan. And ang computation po ng risk ay, of course, yung exposure and vulnerability ng area. Ang ating bansa ay consider this din as highly vulnerable to those natural hazards. And of course, wala tayong magagawa pertaining doon sa exposure. Kasi natural na ito, daanan nga tayo ng mga bagyo and then nasa Pacific Ring of Fire tayo. Pero yung vulnerability natin, pwede natin siyang mag-decrease upang nang sa ganon yung ating risk index ay bumaba ng konti para hindi na tayo later on makukonsider as among the top countries with the highest risk index. And of course, ang efforts ng government is toward improving our capacity in addressing those risks. Of course, ang hazard maps, they are already available and they are also being updated from time to time. It was also made available even dun sa ating Hazard Hunter na ginawang platform ng aming sister agency po, ng DOST PBOX, na kung saan anywhere in the country you can already identify alin ba dito yung mga flood susceptible areas, alin din dito yung nasaan yung fault line at maaaring maapektuhan ang lugar, and therefore those areas are already identified na parang no build zones. So parang sa ganon, mabawasan natin yung exposure natin to those hazards. And I think, of course, the government is doing our best pertaining to addressing those hazards. And eventually, we are aiming toward, of course, improving yung ating capacity in addressing those risks. Aside from that, nabanggit niyo rin po yung pertaining sa climate change. As early as actually 2011, we have already been releasing yung ating climate projections. So we have already, I think, twice or thrice na natin na-update ito base rin dun sa mga global data na available, and then of course yung ating local data that has been collected for quite some time by Pag-asa. Meron tayong mga analysis sa ang mga lugar yung kumbaga mas nag-intensify yung mga pag-ulan, saan tumataas yung temperatura, and so on. And therefore those things are being actually utilized by local government units pertaining to their local climate change adaptation plans. And so I think the government is on track in addressing those concerns. Thank you po. Sa Pag-asa po, of course, ang scientist hindi naman tinitingnan talagang disaster. Yung lagay ng panahon. Hindi pa tayo tao, ganyan na yan. Ang disaster kung walang ginawa tayo, laban dun sa ano. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba'y natatanong man lamang sa disenyo ng mga flood mitigating program o ng iba pang mga, diretsyo na natin, kayo ba'y tinanong sa flood control issue? Design ng mga flood control projects?
Well, maraming salamat po sa katanungan. Very hot issue ito. Actually, pertaining po dun sa halimbawa kapag may infrastructure project, ang Pag-asa po ay nagbibigay actually ng impormasyon pertaining dun sa design values, no? So in particular, ang binibigay po ni Pag-asa ay yung rainfall, intensity, duration, frequency curves. So meron po tayo nito across the country. And consultants or even DPWH and contractors are actually requesting for that data set in Pag-asa. And we provide such kind of information. But we are not, of course, after providing the information, we don't know whether it was used or not. So kung kayo po pala'y natanong, kasi alala ko dati, several years ago, merong national, parang pambansang programa para sa flood control na nawala anong nakaraang mga taon. Kayo po ba'y tinatanong ulit? Kasi may data kayo eh. Kung makakapagsalita ang data, baka 90% ng problema natin wala. Hindi natin pinagdurusahan sa ngayon. Kayo po ba'y tinatanong uli ngayon kung saan ba dapat ilagay ang ganitong mga flood mitigating program? At anong uri ng flood mitigating program ang dapat gawin? Oo, teka. Related to that, I would imagine yung most vulnerable to flooding, yung mga areas na nasa eastern coast natin. From Batanes to Sagiwan, Samar, hindi ba? Diretsong galing sa yung malalakas na bagyo from the Pacific. Has there been a corresponding move from government to concentrate resources dito sa mga vulnerable areas? O wala magganong na I apologize po, siguro hindi ko masasagot ng kabuuan ang government efforts pertaining to that. But of course, at least for Pag-asa's side, what we are doing is we have actually positioned most of our Doppler radars dito po sa eastern section ng ating country. And ang tawag po dun sa radar na yun ay yung S-band radar. Para nasa ganon, 400 kilometers yung kanyang range. So kumbaga, approaching pa lang yung bagyo, makikita na po. And then may estimate na yung amount na ulan ito. So yun po yung at least yung efforts from our side. And then pertaining naman po sa tanong ninyo, whether kung na-consult o ulit kami pertaining doon. Unfortunately po, wala pong ganong But if I'm not mistaken, I think kung siguro magtatayo ng infrastructure ang isang, whether it's a government or private sector, I think meron namang certificate or compliance being requested, I think, from the DENR. And hopefully, we are hoping na those things are being considered. Halimbawa, parang the week nung tsunami, nung 2011 ba yan? Nag-build sila ng almost 400 kilometer long. Parang seawall na mataas na mataas. Kaya ba natin yung gano'n? Ang Pacific side ng Pilipinas. Well, I think meron pong efforts ang government na maglagay nga ng mga seawalls na yon. Pero hindi po siguro ganun kataas yung design currently. But at least, I think, at least for example po dito sa Bicol region, I think meron dong newly constructed na seawalls. And that, I think, if I'm not mistaken, that's considered the longest, at least in the country, na seawalls na nilagay. Sa Camarines Province po yan. Okay. May anunsyo ang Pag-asa several weeks ago, La Nina ang papasok. So anong inaasahan natin? Darami pa ba yung ganitong klase ng mga pag-ulan at mga pagbaha? Yes, tama po kayo. Mid-September, nag-issue po ang Pag-asa ng La Nina alert upang ito po ay napaghandaan yung posibleng pagkakaroon ng short-lived La Nina. Similar po ito, last year kasi nagkaroon din tayo ng short-lived La Nina, last quarter ito ng last year up to at least first quarter or first few months of this year. And then nag-shift into ENSO neutral, and then just this month we found out na tumaas yung tsansa ng possibility ng La Nina na naman, although it's a short-lived La Nina.
So we're expecting, base po doon, nag-issue rin tayo ng information na, of course, we are expecting above normal rainfall. And then we also included yung ating mga forecast na number of tropical cyclones that we are going to expect. And actually for this October, we are again forecasting about 2 to 4 tropical cyclones and about 1 to 2 in the next November and December months. So yun po yung information na pinalabas po natin sa Pag-asa. There are 18 major river basins. Sa pagtataya ng Pag-asa, kasi pinag-aaralan niyo din yung, sabi niyo nga kanina, kung saan bubuhos yung ulan, tapos gaano karami, etc. Kasama ba ito dun sa mga datos na nakalap ninyo o kung may pag-aaral ba kayo na ginawa sa mga lugar na ito? And if so, pwede bang maibahagi sa atin? Well, actually, sa Pag-asa po, meron po kaming recent initiative. Tama po kayo, meron tayong 18 major river basins. So, ang ina-address po ngayon ni Pag-asa ay, kumbaga, ma-improve natin yung forecasting pertaining to those 18 major river basins. And what we have done so far is we established river flood forecasting and warning centers doon sa mga sa river basins na yon. And another thing that we did is, of course, we installed yung mga different sensors para nang sa ganon, halimbawa umuulan sa upstream, pwede nating malaman in the next few hours, downstream maaaring sila maapektuhan. So, ang ginawa po natin, bukod doon sa mga sensors na nilagay natin, in-improve din natin yung ating modeling capability. So, currently, meron po tayong ginagamit na at least i-convert natin yung rainfall into runoff and then eventually to inundation. So meron na po tayong currently being done pertaining to that. So yung rainfall runoff inundation modeling. We are using yung past 7 days na pag-ulan kasi kailangan mai-consider din po natin yung antecedent rainfall events. And then yung next 3 days naman na forecast whether uulan ba doon sa watershed and then eventually around what time, around what day maaaring tumaas yung level sa particular locations that we are monitoring. On a regular basis, lagi nating napag-uusapan yung tungkol sa climate change at ina-attribute ito dun sa paglala ng mga flooding, etc. So, hindi lang dito sa Pilipinas, but worldwide. Ang sabi nyo kanina, Director, on a regular basis, naglalabas kayo ng mga projections, ng mga pag-aaral. In the last 3 or 5 years, kung pagbabatayan yung palalang sitwasyon ng climate change, ano yung nakita ninyong kakaiba na nagbago sa karakter ng klima dito sa Pilipinas at sa buong mundo na sa tingin ninyo ito yung higit na nagpapalala doon sa ating mga nararanasan na pagbaha? Opo, ganito po may analysis po tayong ginawa gamit yung ating historical data and we found out na yung more intense rainfall is more frequently occurring. So kumbaga, before yung once in 20 year mo lang siya ini-expect na mag-occur, currently once every 10 years, sometimes once every 5 year na event na siya. So kumbaga mas dumadalas and then even yung mga short duration na very intense rainfall, those are among that we have observed so far. And then, bukod doon, kapag titingnan din naman natin yung long term, halimbawa on the average ng total ng ulan, yung other side naman po, so yung kanina, pagbaha, meron din siyang pinapalala din niya, actually yung drought or dry condition. Actually, noong 2023-2024 na El Nino, we have also experienced drought condition even in Central Luzon and in some parts of Mindanao Island. Director, bata pa ako, may duda ako na mahigit sa kalahating taon basa ang lupa sa Pilipinas lalo na sa Southern Luzon. 20 to 23 bagyo, taon-taon. So times 5 na 5 araw na umuulan. Tapos monsoon, thunderstorm. Meron ba kayong data kung ilang beses, ilang araw sa isang taon umuulan sa Pilipinas? Hindi ko po kayo masagot sa ngayon. Although naandun po ito sa website ni Pag-asa, pwede po nating matignan sa climate and then may climate normal. Nakalagay po doon yung number of days for a particular month
also for a particular, yung on the average na for the entire year, kung ilang araw umuulan sa specific na lugar kung saan meron pong Pag-asa Station. So meron po tayong ganon. So I think hindi po nalalayo siguro sa inyong estimate, particularly dito sa eastern section ng Philippines. Oo. Siguro more than 50% of the number of days ay umuulan dyan. Pwede niyo siguro paliwanag yung impact ng climate change. Di ba dun sa climate change conference ba sa Paris, ang objective is to reduce yung by 2%? Ang Emission. carbon, Carbon emission. resulting from fossil fuel use. Ano yung naging response ng, di ba meron tayong Climate Change Commission? Nag-consult ba sila sa inyo? Tama po kayo, ang atin pong Climate Change Commission ang nangunguna pertaining sa ating compliance doon sa UNFCCC, doon sa Conference of Parties in particular. Actually, this year, may nakaschedule na naman na Conference of Parties meeting. I think that would be the 30th sa Brazil. And meron po tayong country's delegation, of course, being headed by the Climate Change Commission. Ang preparation po natin dito ay ano yung na-contribute. Kumbaga, may adaptation and mitigation efforts na ginagawa ang bawat bansa. And of course, we are doing our best din naman. The government is doing its best para ma-address po natin at makasunod tayo dun sa kinumit natin, yung promises natin. I think at least for the Philippines, it should be 75% reduction in greenhouse gas emission, CO2 emission. So yun po, every year meron pong meetings and every countries are going to provide their updates pertaining to that. Meron na po ba tayong namumonitor na muling tatama po dito sa ating bansa? At sa tingin niyo, meron na po ba tayong record kung magiging malakas din po ba siya just like the bagyong Opong po? Good morning. Maraming salamat sa katanungan. Sa kasalukuyan, actually as of 8 a.m. today, ang bagyong si Opong ay almost nasa western boundary na ng Philippine Area of Responsibility. And we're expecting it to exceed the Philippine Area of Responsibility before noon time. And pero bukod doon, syempre yung hanging habagat ay na-enhance pa rin ito at maaari pang makaapekto sa ating western section ng bansa. At bukod po doon, of course, dahil nga may mga ilang pagbugso pang inaasahan, meron pa tayong wind signal number 1 sa mga ilang lugar, particularly sa western portion ng Pangasinan, sa Zambales, sa Bataan, at ganoon din sa western portion ng Cavite, sa western portion ng Batangas, sa northern portion ng Occidental Mindoro, at ganoon din sa mga isla ng Lubang at ng Calamian Islands. So, we are expecting na kapag lumabas na ng Philippine Area of Responsibility si Opong, malilift na rin natin itong mga tropical cyclone wind signals na ito. May other na mga namomonitor naman po ba? Yes, tama po kayo. Kahapon ay nagpalabas ang Pag-asa ng TC threat forecast at base dun sa ating initial na analysis ay within the week until October 2, maaaring merong isang possible na tropical cyclone-like vortex na maaaring mabuo. Subalit currently nasa low likelihood pa ito, pero the week after that, medyo tumaas yung likelihood, nasa moderate likelihood. So, bibigyan po namin kaagad kayo ng update kapag nandun na sa mas sigurado na tayo whether ito ay matutuloy, possibly magiging 16th tropical cyclone natin na tatawagin nating Paulo eventually. December, actually merong study yung ating kasamahan sa Pag-asa na kung saan they found out na yung Christmas typhoons, actually December, January, February na tropical cyclones yung minention nila doon sa study. And they found out that they are increasing particularly doon sa Mindanao area ng country. Director, totoo ba may scientific base ba o urban legend lamang o folkloric tradition
na kaya daw hindi mapaminsala ang bagyo sa parte ng Luzon dahil may Sierra Madre. Mapaminsala daw sa Mindanao ang bagyo kasi flatland. At saka yung Visayas, yung mga maliliit na isla, maliliit ang bundok, kaya daw hindi nababasag yung bagyo. Totoo ba yun o kwento lang ng ating mga sinaunang mga lolo? Well, actually, tama po kayo, no? To some effect, of course, merong benefit yung ating Sierra Madre Mountain sapagkat kapag dumaan dyan yung bagyo, roughly, yung surface wind, at least, dahil dun sa increase na roughness, medyo nare-reduce. Kasi ang more on population po natin nandito, paglagpas na, pagkatawid na ng Sierra Madre. So, definitely, ang effect nito ay advantageous to our communities doon sa valley. But bukod po doon, of course, hindi lang naman hangin ang dala ng bagyo, no? Meron din pong mga pag-ulan. With a good forest cover doon sa mountainous areas na ito, kahit pa paano naho-hold niya pa yung tubig. Pero in some cases, meron din kasing orographic effect naman ang bundok. Ibig sabihin nito, mas na-enhance niya yung pag-ulan dahil dun sa vertical motion na na-enhance because of the terrain. And of course, kapag hindi po natin iningatan, inalagaan yung kabundukan, yung particularly yung forest doon sa kabundukan, then walang mag-hold doon sa tubig ulan na babagsak associated with the tropical cyclone. And yung flooding ang isang pinapangambahan natin na maaring maka-apekto doon sa low-lying communities dun sa valley. Dati po ang announcement lang ng Pag-asa pag-ulan, pagbaha. Ngayon may paghuhunan ng lupa. Bakit po? Kailan po nagsimula ito naging, parang natatandaan ko, parang napakadalang naman dati ng landslide eh. Parang ngayon every bagyo inaasahan yung pagkakaroon landslide. Anong factor ang naging dahilan para ito ay maging almost, quote-unquote, normal? Well, I think way back early 2000s pa po, nag-i-issue na tayo ng information pertaining sa landslide. Dahil nga dun sa, yung nangyari sa Ginsa-Ugon, Southern Leyte, isa yun dun sa dinagdag natin na informasyon na kapag merong malalakas sa pag-ulan, asahan natin dun sa mga bulubunduking lugar, ay maaari magkaroon ng landslide. And I think ilan po sa factor, of course, na maaaring magpalala dun sa possibility ng landslide is, of course, yung land use change, no? Kapag inalis natin yung mga puno, pinalitan natin, for example, ng small crops, then definitely ay maaaring ma-enhance niya yung possibility ng landslide. Maguindanao. Metro Manila, Camarines Sur. Wala ang Bulacan dito. Bakit ang daming flood control project sa Bulacan? Wala naman talagang project eh. Kaya pala ghost. Medyo mahirap po sagutin yun, pero at least ang Cagayan po kasi, nandyan po yung yan po yung pinakamalaking river basin natin, no? Cagayan River Basin, and nandyan din yung pinakamahabang ilog natin. So that's why siguro isa siya doon sa na-identify na highest risk. And then bukod doon, typical din na dinadaanan siya ng bagyo. Pwede pong mas pa-elaborate lang yung tungkol doon sa nabanggit nyo kanina na parang walang consultation recently regarding doon sa mga projects. Ano po yung ibig nyo sabihin? Thank you. Maraming salamat po sa katanungan. Actually, ang ano po dito is kapag merong infrastructure projects at nangangailangan po ng impormasyon, halimbawa, ano ba yung return period ng ulan doon sa isang lugar para nang sa ganon ma-compute naman yung return flood. Para doon po kasi ibabase yung drainage system, for instance. Ang binibigay po ni Pag-asa at ang nire-request po kay Pag-asa ay of course yung data po natin pertaining doon sa ulan. At kanina po na-mention ko yung RIDF, that is called Rainfall Intensity Duration Frequency Curve. Yun po yung basehan para doon sa gagawing design doon sa particular na location. But of course, ang Pag-asa po, ang mandate niya is pertaining only to that. And then kapag naman dun sa other, halimbawa for the design standards, of course, that's under the DPWH na po. So I think that is the reason why yung subsequent consultation are no longer being done with Pag-asa. So sir, to clarify,
Standard ba yon na ang mga contractors sa DPWH, they should get itong sa RIN, RIDF, that standard before any project should be done? Yes, ma'am. That's typical po. Apo. Kasi doon po binabase yung design. Kailan po yung most recent po na consultation po sa inyo? Would you be able to remember? Kahit ballpark lang po. And anong projects? I don't have the specific information po right now. Pero meron po kami sa office na record kung aling mga companies po yung nag-request ng RIDF. Apo. Kasama po ba yung mga na-mention? Sasapat ba yung mga ganitong uri ng proyekto para i-address yung yung gravity ng problem na dala nung sinasabi ninyong mga datos? Well, in terms of sa initiatives naman po ng government, marami naman po, no? Ang problem lang sometimes is hindi coordinated. For example, ang initiative ay nanggaling sa isang LGU. Kung isa lang yung gagawa and then maapektuhan naman yung karatig niya. Oo. So sometimes, I think nangyari yan before, no? In some LGUs in Metro Manila, may ginawa yung isang LGU and then apparently the next typhoon season or rainy season, biglang binabaha na yung isang lugar. So sana po holistic yung approach. Hindi siya yung patsi-patsi. Kasi pag patsi-patsi, masusolusyonan mo yung isa, yung kabila naman yung maapektuhan. So yung ganun po.